Binaha ang maraming lugar sa Metro Manila kasunod ng malakas na ulang dala ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Inday. Sa Quezon City, isang pickup ang nabagsakan ng malaking puno sa kasagsagan ng malakas na ulan. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, maliban sa Zambales, Bataan, Cavite at ilang bayan nga sa Batangas na naka-orange rainfall warning base yan sa 8 p.m. advisory ng Pag-asa, manaka-naka sa mahina at malakas na pag-ulan na lang ang mararanasan ngayong gabi sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas dahil yan sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Halos mag-zero visibility na sa bahaging ito ng Quezon City pasado 1:00 ng hapon kanina dahil sa lakas ng ulan at hangin. Ang masamang panahon na merwisyo sa mga motorista gaya sa Cubao at Kamuning. Wala ring patid ang buhos ng ulan sa barangay Sacred Heart. Malakas din ang ulan sa Elliptical Road. Sa EDSA Santolan northbound, maraming rider ang huminto at sumilong muna sa waiting shed. Malalim ang baha sa labas ng Gate 2 ng Camp Aguinaldo, kaya usad pagong ang mga sasakyang nagsisiksikan sa flyover. Naipon din ang tubig paakyat ng EDSA Kamuning flyover southbound. Bumaha rin sa Kaliraya. Maraming batang nagtampisaw na hindi alintana ang banta ng mga sakit. Napakain po kaya lumalabas po kami. Hindi kayo natatakot na baka magkasakit, leptospirosis? Wala po akong sukat. Malamig po eh. Masaya po. O pero ano yan ha? Masama yun, ha? Titingnan lang po namin yung ilog. Kung tataas po lalo, akit na po yung mga gamit. Umapaw po yan. Baka matanggal bahay namin eh. Nakabantay din ang ilang residente sa pagbabago sa antas ng ilog. Yung 30 minutes lang po, lumalaki agad yung tubig. Umapaw hanggang dito yan, wag hindi mainto. Nagmistulang ilog din dahil sa baha ang bahaging ito ng Mother Ignacia Avenue. Sa Maynila, wala ring humpay ang pag-ulan, kaya ang mga pedestrian at rider sumilong na muna sa ilalim ng flyover sa Loton. Hirap din sa pagmamaneho ang ibang motorista dahil sa low visibility sa Padre Burgos Avenue. Pati na sa Calao at Rojas Boulevard. Naipon din ang ulan sa bahagi ng intersection ng Taft Avenue at Finance Road. Gayun din sa ilang kalsada sa Santa Cruz. Bahagyaring bumagal ang trapiko sa Quiapo. Sinalubong din ng malakas na hangin at ulan ng mga motorista sa Pasay. At Parañaque. Halos hindi na makita ang pickup truck na ito matapos matakpan ng malaking punong balete na bumagsak sa Valencia Street, Barangay Del Monte, Quezon City, kasagsagan ng malakas na ulan kaninang hapon. Pero sa kabila ng laki ng punong nakadagan sa kanyang sasakyan, hindi agad iyon namalaya ng driver. Ayon sa may-ari ng pickup, inakala lang niyang ordinaryong sanga ang bumagsak dahil halos wala siyang naramdamang malakas na impact habang nasa loob ng sasakyan. Ang isip ko lang po talaga yung mga ordinaryong sanga lang po. Kasi hindi ko rin po ramdam na malakas yung pagbagsak sa kanya. Pero yung pala sa labas, malaka pala ang damage po. Kaya po pala sinisenya sa kayo? Opo, tapos kanina may live wire daw po. Kaya hindi daw po pwedeng tumakbo na lang ako basta-basta. Saka lamang niya napagtanto ang nangyari nang sinenyasan siya ng mga tao sa paligid na huminto. Pagbaba niya ng sasakyan, bumungad sa kanya ang malaking punong baleting nakadagan sa kanyang pick-up. Sa kabila ng pinsalang tinamo ng sasakyan, wala namang nasaktan. Ayon sa isang kagawad ng Barangay Del Monte, posibleng bumigay ang matandang puno matapos mababad sa magdamag na ulan at pagbaha sa lugar na lalo pang pinalakas ng malakas na hangin. Naging problema dito kasi itong area na to madalas binabaha. Kagabi, bumaha na naman kagabi, kaya gano'n, nababad siguro, tapos kumangin na malakas, bumagsak. Agad namang rumesponde ang Quezon City DRRMO at City Engineering Department upang putulin at alisin ang puno. Matapos ang clearing operations, naalis ang bumagsak na puno at muli nang naging passable sa mga motorista ang Valencia Street. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa ay dulot ng southwest monsoon o habagat. Ang habagat, pinalalakas pa ng bagyong Inday na inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas. Depende pa rin po ang magiging epekto sa lugar na babagsakan. For example,
bumagsak yung ganong amount sa mga low-lying areas kumpara sa mga mas matataas na lugar, then likely yung mas mababang lugar, mas mabilis pong babahain. So magbabari ang epekto nito. Ang lakas ng hangin ng bagyong Inday mahihahalin tulad daw sa klasifikasyon ng Yolanda bilang super typhoon. Pero Hindi natin may kukumpara yung epekto dahil nga itong bagyong si Inday ay hindi naman po naglandfall sa ating bansa. Hindi man lang lalapit sa or mahagip ng sentro yung anumang bahagi ng ating bansa kumpara kay Yolanda na naglandfall at tumawid po sa ilang bahagi ng ating bansa. gayunpaman, kailangan pa ring tutukan ng mga lokal na pamahalaan ang epekto ng masamang panahon gaya ng baha, lalo na sa mababang lugar. PIA patuloy na pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at bandayan ang mga weather advisories ng Pag-asa at ang abiso ng kanilang lokal na pamahalaan, lalo na yung mga naninirahan sa bahaing lugar at ang mga naninirahan sa landslide prone. Live mula rito sa Quezon City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Magiging maulan pa rin ngayong weekend sa ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Inday at habagat. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, pati na sa Isabela, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silagang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao at sa Ilocos Norte. Huling namataan ng sentro ng bagyo, 495 kilometers, silangan-hilagang-silangan ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito pahilaga, hilagang kanluran at inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas na umaga o hapon bago nito tumbukin ang eastern coast ng mainland China. Pinalalakas pa rin ng bagyong Inday ang habagat. At dahil dito, malaking bahagi pa rin ng bansa ang makakaranas ng malakas na hangin at pag-ulan. Kaya maging maingat sa banta ng pagbaha. Arestado ang 4 na sangkot umano sa paihi modus sa Malabon City. Nasa 100,000 litro ng diesel ang nakumpiska. Saksi si June Veneracion. Ang inakala noong una na malinis na transaksyon, buy-bust operation pala. Kaya nabulaga ang 4 na sospek na sangkot umano sa paihi nang malamang mga pulis mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang binentahan nila ng hinihinalang nakaw na diesel kaninang madaling araw sa Malabon City. Meron. Ang 4 ay mga kapitan at tauhan ng 2 tugboat na ginagamit umano sa naturang modus. Nakumpiska sa kanila ang nasa 100,000 liters ng diesel. Tinatayang nasa 20 milyon pesos ang nakumpiskang mga tugboat at produktong petrolyo. We'll be filing cases against them. And maging babala ito doon sa mga patuloy na gumagawa ng paihi na ito, yung smuggling na ito, na ihinto na nila because the CIDG will be going after them. Mga opisyal ng barangay ay nagtimbre sa CIDG tungkol sa iligal na operasyon. Inaalam din kung sino ang source ng mga suspect sa kanilang mga produktong petrolyo. Wala rin daw ligtas sa kanilang mga naging parokyano. Saan ba nanggagaling ito? Di ba? Tsaka tingnan natin, saan ba yung mga binabagsakan nito? Nakakulong ngayon ang mga suspect sa CIDG NCR habang inihahanda ang mga isasampang kaso sa kanila. Sir, ano pong masabi niyo dun sa inaakusa sa inyo, sir? Involved daw po kayo sa paihi. Sir? No comment, sir? Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Nagpasaring si Senador Robin Padilla sa mga bumabatikos sa pagganap niya ng original na video ng online press conference ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Padilla, maaari kasing mamanipula ang video. At may paglilinaw kagnay rito ang isang retiradong Associate Justice ng Korte Suprema. Saksi si Sandra Aguinaldo. Nang ipalabas sa impeachment trial ang video ng umunay pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla ang NBI agent na nag-certify na authentic o tunay ang video kung nakuha daw ba niya
ang original nito mula sa nag-record ng video ng press conference ng Vice via Zoom. Pero meron po kayong ng pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po. Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Ano niyo po ba yung original? Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Ang sinabing ito ni Padilla, pinutakte online ng tila pantutuya. Kinuwestiyon ang kanyang kaalaman sa mga konseptong legal, kaya sumagot siya sa isang Facebook post. Pinasaringan niya ang anyay mga bayaran na kahit daw alam ang katotohanan ay nililigaw ang mga tao. Hindi niya sinabi kung sino ang pinatutungkulan niya. Aniya, ang press conference na ginawa ni VP Sara sa pamamagitan ng video conferencing app na Zoom ay naire-record at naipalalabas ng live sa pamamagitan ng internet. Maaari raw itong i-record ng host at ng mga kasama sa online conference. Paniwala ni Padilla, yun daw ni-record ng mga kasama sa online press conference ang tinutukoy niyang original. Aniya, yung lahat ng kopya mula sa live feed o live streaming ay duplicate na at pwede umanong mamanipula. Paliwanag ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, ang mga recording online ay tinatanggap na ebidensya basta maipapakita na hindi ito dinuktor. Any recording based on a transmission through online would be admissible as long as it's not tampered. May iba po ang video presentation kaysa physical document, iba ang rules of authenticity. So, palagay ko hindi valido yung objection na kailangan i-presentar yung original. There is no original because every transmission is an original. Ayon kay NBI agent John Mark Calilung, ang video na ipinalabas sa impeachment trial ay nirecord niya sa pamamagitan ng software na nakapagre-record ng live stream videos. Kinuha raw niya ito sa Facebook ni Attorney Harry Roque, kaalyado ng pamilya Duterte. Kaya sabi ni Roque, siya ang pwedeng mag-authenticate o magpatotoo sa video, pati na rin si VP Sara at ang mga kasama sa press conference. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Hindi po pinagbigyan ng Sandigan Bayang 5th Division ang hiling ni Senador Jingo Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa 7 pahinang desisyon, sinabi ng Sandigan Bayan na hindi maituturing na emergency o compelling temporary relief ang hiling ni Estrada. 9 araw na preventively suspended si Estrada na naharap sa kasong plunder at graft kaugnay sa flood control scandal. Ang sabi ng Anti-Graft Court, malinaw ang naunang desisyon ng Korte Suprema sa Trillanes versus Pimentel na hindi maaaring mag-practice ng propesyon, magnegosyo o humawak ng posisyon ang mga nakadetine. At kung papayagan daw si Estrada na makadalo sa impeachment trial, tila siya'y magiging malayang mamamayan at mawawalang saysay ang layunin ng preventive detention. Sinubukan po ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ni Senador Estrada pero wala pa po silang tugon sa ngayon. Pinag-iingat po ng mga doktor ang mga residente sa paglusong sa pagbaha o baha ngayong tag-ulan. Ayon sa Department of Health, tumaas ang bilang ng kaso ng leptospirosis sa unang 5 buwan ng 2026 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Aminado ang magsasakang si Victor na paminsan-minsan lang nakapagsusuot ng bota tuwing nasa bukid. Inuugasan lang ng malinis na tubig at saka binabanlawan ng alcohol. Pag gumagamit ka ng bota, sir, ginagawa niyo rin po ba? Malulunod lalo na pag mataas na yung tubig. Ayon sa Center for Health Development Region 1, karamihan pa naman sa mga tinatamaan ng leptospirosis sa Ilocos Region ay mga magsasaka. At hindi lang daw sa baha maaaring makontamina ang isang individual.
contrary doon sa popular na akala na sa tubig baha lamang ito makukuha, ito rin po ay maaaring makuha sa kahit na anong tubig na infected po ng ihi ng daga. Since ang ating pong mga sakahan ay maaaring mayroong mga infected na daga, maaari din pong magkaroon ng mga tubig na meron pong leptospirosis. Ayon sa Department of Health, ang leptospirosis ay sakit na nakukuha mula sa leptospira virus na nakukuha mula sa mga infected na hayop na maaaring makontamina ng lupa at tubig. Kabilang sa mga sintomas nito ang lagnat, pananakit ng kalamnan, panginginig, pananakit ng ulo at katawan, pagkasira ng tiyan, pamamantal, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Kadalasang mula 5 hanggang 14 na araw ang incubation period ng virus mula sa exposure. Maliban sa pagsusuot ng bota at pag-iwas sa paglusong sa baha ngayong tag-ulan, pinapayuhan ng mga doktor ang mga residente na magpatingin sa doktor kung sakaling makaranas ng sintomas. Sa datos ng CHD Region 1, bumaba ng 18.5% ang naitalang kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region ngayong taon. Subalit 5 sa 53 kaso ang namatay sa sakit. Pero sa buong bansa mula January 4 hanggang June 6, 2026, nasa 2,177 na kaso ng leptospirosis ang naitala. Ayon sa DOH, mas mataas ito ng 6% kumpara sa datos ng parehong panahon noong nakaraang taon. Nagpaalala na rin ang CHD Region 1 sa pagkuha ng antibiotics ng doxycycline na walang reseta mula sa doktor. Napakadelikado po dahil unang-una at kapag ito po ay nainom ng hindi tama, maaaring magkaroon po ng resistance yung ating pong virus at sa mga susunod na panahon, maaaring hindi na po gumana itong antibiotic na ito. Ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Tuwing aalis po ng bansa, hindi pwedeng maiwan ang passport. Isa po sa pinakamahalagang patunay sa pagkakakilanlan at citizenship ng isang tao. Alam niyo ba na kung ang ilang bansa ang may pinakamaraming pwedeng puntahan na walang visa? Sa pinakahuling Global Passport Index, nanguna ang Singapore sa halos 200 destinasyon na nasa listahan. 3 bansa naman sa Asia ang pare-pareho na sa ikalawang pwesto, ang Japan. At ang kasama itong nasa East Asia na South Korea. Bansa naman sa gitnang silangan ng isa pang nasa top 2, ang United Arab Emirates. Ang pasaporte po nating mga Pilipino, bahagyang tumaas ang ranggo. Pero ilang teritoryo ba sa mundo ang pwedeng puntahan ng mga Pilipino na hindi po kailangan ng visa? Alamin sa pagsaksi ni Jamie Santos. Winter, spring, summer, or fall. Na-experience na yan lahat ng mag-asawang Jaime at Tony kaka-travel. We started traveling nung after nung marriage namin. So 4 years ago. Maraming ang Pilipino ang gustong mag-travel abroad. Tinanong namin ang mga kapuso kung anong bansa ang dream destination nila. Thailand kasi napakaganda. Yes, at mura pa ang mga bilihin. Madali lang din po mag-book. Minsan may mura. Siguro po Switzerland. Dahil sa may pagka-magical yung place. Korea, more on about po yun sa culture po nila. More on sa mga tourist spots po. And another na rin po yung history. Pero gaya ng sabi sa isang kanta, ang hirap talagang lumipad kahit pa may patunay. Though yung Switzerland yung top 1 ko, pero dahil mas malapit sa Philippines ng China, parang yun yung mas unahin ko muna. Okay tayo doon. Medyo mura. Kayang-kaya. Budget. Doon tayo sa non-visa kasi pag may visa, di ba, gagastos ka pa. Sa inilabas na Global Passport Index ng kumpanyang Henley & Partners para sa taong 2026, bahagyang tumaas ang pwesto ng Pilipinas sa ika-72 mula sa ika-75 noong nakaraang taon. Ang mga Pilipino may visa-free o visa-on-arrival access sa 66 na teritoryo sa buong mundo. Nangunguna pa rin sa listahan ng kapwa natin Southeast Asian country na Singapore na mayroon namang 192 visa-free o visa-on
on-arrival access. Sinundan niya ng kapwa Asian countries na Japan, South Korea at United Arab Emirates na pare-parehong nasa ikalawang spot at may visa-free o visa on-arrival access naman sa 188 na teritoryo. Para kasi itong international report card ng isang bansa. So nakikita dito kung gaano kalaki o gaano kaliit yung tiwala ng ibang bansa sa ating gobyerno, sa ating border security at maging sa ating mga Pilipino. Pag malakas kasi yung passport, mas maraming oportunidad para sa mga mamamayan. Hindi lang ito tungkol sa paglalakbay, ito ay tungkol sa reputasyon at kredibilidad ng Pilipinas sa buong mundo. Batid ni na Jaime ang hirap makatravel abroad dahil may kahinaan ng Philippine passport. Medyo nako-compare natin yung sarili natin sa ibang mga stronger passport holders na they just need to book the flight and then they fly. And tayong mga Filipinos, meron lang extra process. I think yung pinaka-challenge yung hassle ng pagpunta sa embassy and pagkalap ng requirements. And of course, on top of that, kailangan ko ng budget to do all of those. Gusto nilang ma-make sure na uuwi ka. Sa 30 bansang napuntahan nila, 21 rito ang kinakailangan ng visa para makapasok. I remember nung nag-apply kami ng US visa namin, nagdala kami ng tig-isang makakapal na folder. Like, nag-overreact lang kami. Kailangan mo talaga patunayan yung totoong pakay mo. Hindi mo nasagot ng maayos, denied ka agad. Ano nga ba ang visa at bakit hindi ito kailangan ng ibang lahi? Hindi lang ito isang travel requirement. Ang visa ay nakabatay sa tiwala. So kapag sinabi ng isang bansa na hindi mo na kailangan ng visa, ang ibig sabihin nun ay may kumpiyansa sila sa ating mga mamamayan na susunod sa kanilang batas. Kapag mahigpit ang visa requirements, hindi ibig sabihin na mahina agad ang isang bansa. So kapag responsable tayong bumabiyahe, sumusunod sa immigration rules, nakakatulong tayo sa pagpapalakas ng reputasyon ng ating passport. Ayon sa DFA o Department of Foreign Affairs, ang pag-angat ng passport rank ng Pilipinas ay isang positibo at konkretong bunga ng patuloy nilang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Patuloy nila ang kanilang pagpapalawak ng visa waiver agreements na nagbibigay daan sa Philippine passport holders na makapasok sa ibang bansa na walang visa batay sa reciprocal basis. Tinitiyak din daw ng DFA na nananatiling maayos sa mga kasalukuyang VWAs. Nakikipagtulungan din sila sa BI sa pagpapalakas sa pag-issue ng passport at border processes para mas mapagtibay ang document integrity na isang mahalagang batayan ng ibang bansa sa pagbibigay ng reciprocal visa-free access. Alam mo now na hindi lamang pasaporte ang nagbibigay kahulugan sa ating pagka-Pilipino. Bagkus, hindi rin ito dapat ang maglimita sa ating mga kakayahan. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Dalawang bagong karakter ang papasok sa Born to Shine. Gagampanan niya ni na AC Bonifacio at ang nagbabalik showbiz na si Golden Cañedo. Narito ang showbiz saksi ni Athena Imperial. Nangyari na ang pagtatagpo ni na Makmak ng Kamao at ang P-pop girl group na Yumi ng Born to Shine. Damay nga si Makmak, played by Anton Vinson, sa pagpa-fangirl ng kanyang bestie na si Jolly, played by Therese Malvar. Patuloy ngang umiinit ang mga eksena sa Born to Shine at may mga bagong karakter pang papasok sa serye. Inaasahang titindi pa ang rivalry ng Yumi at Nixie sa pagdating ng dalawa nilang bagong miyembro. Sina Lexie Hipolito, played by the first ever The Clash champion, Golden Cañedo, na nagbabalik showbiz matapos ang 5 taon. At si Kendall Domingo, na gagampanan ni AC Bonifacio. First day of taping pa lang, hyped up na ang dalawa. I'm just glad to be here. I always love to do shows that celebrate performing and dancing and singing, and this is one of them, so I'm just glad to be part of it. Binigyan po ako agad ng opportunity dito sa Born to Shine. And of course po, na maipakita ko rin yung talent ko kasi it's my first time po sa serye, sa sayaw. Si Golden magbabalik din sa All Out Sundays ngayong linggo, kung saan magpe-perform ang Yumi kasama ang iba pang P-pop groups.
Matapos naman ang 4 na taong relasyon, hiwalay na ang Korean superstars na sina IU at Lee Jong-suk. Kinumpirma ito ng kani-kanilang agency. Anila na pagdesisyonan ng dalawa na manatiling good colleagues. Bago kumpirmahin ang relasyon noong 2022, ilang taong naging magkaibigan sina IU at Lee Jong-suk. Ako si Athena Imperial, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi.